First day namin mga Mareski. Ayos lang ang biyahe, smooth ang mga nasakyan namin. Nakailang salin kami ng eroplano mga Mareski kasi nga naghanap ako ng murang airfare. But then okay naman, so far so good. Nakarating naman kami ng maayos and wala namang complaints sa mga airlines na nasakyan namin pauwi ng Pilipinas. And yun, jet lag hindi masyado mga Mareski, but nagising kami ng 3 AM, so okay lang. And maaga naman kaming natulog last night So yon, and ngayon umaga ang una naming, what do you call this, Tay? Well anyway mga Mareski, kasama ko si Uno, si Abby at si Mr. A. Ngayong umaga ang aming ruta is bibisitahin po namin yung aming rental property. Yan, share natin yan mga Mareski, kung paano ginagawa namin para meron kaming ekstrang kita dito sa Pilipinas. Share ko yan sa inyo kung okay lang sa inyo. Baka mayroong tayong mga Mareski dyan na makapulot ng idea kung paano namin ginagawa yung aming property will turn into rental habang wala kami dito. I-share namin yan sa inyo later mga Mareski. And yun nga, this morning i-visit namin yung lugar. Actually syempre hindi namin pinapasok yun kasi nga may nakatira, but then chinecheck namin yung labas kung kailangan na bang i-repaint or may something bang dapat. Yun lang, parang visual check lang ang ginagawa namin mga Mareski kasi meron naman kami ditong representative kung may problema yung nagre-rent sa amin. Doon siya yung nakikipag-coordinate. Siya na rin yung naghahanap ng taga-ayos kung meron mang dapat ayusin. And yun, so today ito yung chance namin kasi uuwi kami na ng province in the next few days. So today, i-visit muna namin yung property. Stay tuned mga Mareski! By the way mga Mareski, dito kami sa ngayon, Santa Rosa, Laguna pala. Hindi ko pala na-mention kung saan yung lugar namin. Santa Rosa, Laguna mga Mareski, dun sa mga nakakamiss ng lugar, ito yung nasa parting SM kami. Yan mga Mareski, dito kami saan ba tayo? Street pa kasi magkakalaks kami papunta dun sa property namin. So yan, ito yung dinadaanan namin para makaiwas kami ng traffic dun sa Balibago. Shout out dun sa mga Mareski namin na taga Santa Rosa, Laguna. Ayan, SM Santa Rosa, sa mga Mareski namin na nakakamiss ng SM Santa Rosa. Nagawa na yung extension nila. Wala pang tao mga Mareski kasi maaga pa. Maaga kaming lumabas ng bahay. Kasi may appointment si Mr. A somewhere. So yan po. Ayan. Itong kasadang to mga Mareski, ang tagos nito is yung Brent International. Sa mga nakakamiss dyan, ito po ang situation right now. South Expressway mga Mareski. And dito yung dadaanan namin via Calax.
Bale mga Mareski, galing kami ng Santa Rosa, Bayan. Tapos papunta kami ng Nuvali area. Kaya ito yung ano namin, dinaanan namin. Mas mabilis. Ang laki na ng pinagbago nito mga Mareski. Nung bago kami mag-Canada mga Mareski, wala pa to ano tay. Wala pa tong area, itong mga kalsada na to. Bali, umuwi kami noon ng Santa Rosa Bayan. Tapos yung work namin is sa Laguna Technopark. Tapos ito malaking itong ano na to, kalsada na to, malaking alwan para sa mga ano, may private na sasakyan. Kambing. Yun mga Mareski, pumasok kami ng ano ba yun, Mamplasan ba yun? Pinasokan natin? Mamplasan exit. Yeah, Mamplasan exit. Papuntang Calax, nag-exit kami ng Nuvali Road. 30 pesos toll fee. Mga Mareski. Hindi, pinupromote lang nila. Ayun, Valenza. Pinupromote lang nila. Good morning, sir. Papasalan ko lang. Okay, sir. Dito kami mga Mareski sa ano, Valenza. Ito yung aming rental property. Pasyal ko kayo sa mga ano, pasyal ko kayo dito sa loob ng Valenza. Shout out po sa mga Mareski namin na taga dito. At syempre mga Mareski, hindi naman namin mapapasok yung bahay kasi nga ano, nagre-renta. Check lang namin outside.
At maganda to. Ito. Dito kaya si neighbor. Okay pa naman. Ay, yung ilaw, sira na, tay. Ayun sa taas. Tsaka siguro palinisan natin yung wall. May sabihin natin. Tsaka yun na yung ilaw, sira na. You miss the house? Yan, mahirap ang nagpaparenta mga Marashki minsan, pero okay naman tong namin. Ayun. Kailangan ng palinisan yung outside. Wala naman. Pinapatakan ng tubig. Hindi yung okay pa naman yan, kaya lang kailangan linisan yung wall natin. Maalikabok na rin, tsaka yun ano yun ng water. Para paint natin yung gate. Ang dumi niya water yan. Yung ilaw natin sira na. Yeah. Siguro gano'n na lang. Linis lang naman. Pag nalinisan yan. Ay, kumusta? Hello. Papa-renovate ka na naman Papagawa ka uli. Guys. Napakwento kami sa aming neighbor. Ayun mga Marashki. Ito naman yung namin, clubhouse ng aming You wanna go swimming? So, sino yan? Ha? Okay. Ito naman mga Marashki yung itsura ng clubhouse. Parang ang sarap mag-swimming. Oo. Swimming tayo tonight. Tonight, pwede. Tanong natin, hindi ko na alam kung kailan anong oras ang end eh. Tanong mo, tas balik tayo, sama natin sila Bobet. Hindi, pwede pa naman kayo. Ano lang naman tawel lang. I-message mo na si Nika. Ibig ko sabihin, tawag mo na, kukuha mo sila ng... Nakaalis na yun, tawagan ko. Labas na kami mga Marashki. At si Mr. A ay may appointment. Malilate siya.
somewhere. Mga Mareshki, sa ano naman kami? Ano ba ito? Soledad. Ayala Malls, mga Mareshki. Ito kasi yung katapat nung subdivision namin. Kaya dito muna kami magtatambay-tambay habang hinihintay namin si Mr. A sa kanyang Because he's appointment. getting hater. Ayan. Christmas na Christmas, mga Mareshki. Ang ganda siguro dito sa gabi. Daming ilaw. Dito tayo anak sa ano. So yun na nga mga Mareshki. Ikot-ikot lang kami mag-anak dito. Nanonood sana kaming sine. Kaya lang wala silang magustuhan na movie. Are we gonna go back down? Yeah, kasi wala dito yung store na hinahanap natin. Yan, mga Mareshki, nagutom ang aking mga alaga. So, magla-lunch muna kami. Dito na kami inabot sa ano. Ito yung resto na pinasukan namin, mga Mareshki. Why are your eyelids white? Yan, dito kami abutin ng lunch, mga Mareshki. We're waiting sa order namin. Hi. Kain po tayo. Kain po tayo, mga Mareshki. Order ako ng ramen, mga Mareshki. Parang mami lang. Waiting ka pa, ate. Yeah. What's your order? Sushi. Sushi roll ang in-order ni Abby, mga Mareshki. Kami naman ito. Ramen kami ni Uno. But since I'm so nice, I gave her some ramen. Some. You like it, right? Sarap. Sarap, ate. Ako rin, mga Mareshki, nagustuhan ko yung ramen ko. Sarap. Tapos, tapos ito pa, mga Mareshki. Considering the price, itong in-order kong ramen, mas mahal pa yung McDonald's meal sa Canada. Kasi pumapatak lang siya. Parang mga $10 something lang. Siyempre nag-convert ako, mga Mareshki. Tinitingnan ko kung mahal ba siya or ano. Ika-presyo lang siya halos ng I think crispy spicy chicken sandwich is more expensive than dito sa ramen. Masarap siya. Si ate nga, tingnan mo, naubos niya agad yung kanyang sushi roll. Kinain mo. Do you want more? Ayan, sige. Kukontinue lang namin yung aming pagkain, mga Mareshki. Na-mention ko lang about the price nung kinakain namin. Mura lang, mga Mareshki, isang around $10 lang ito, isang bowl ng ramen. Ikaw, pasok ka ng pasok. To continue, mga Mareshki, dun sa about sa na-mention namin kanina, about dun sa paano yung rental property namin dito. Wala naman kami dito. So, ganito yung ginawa namin, mga Mareshki. Yung property na yon is na-purchase namin siya around 2011 or 2012 yata. And natirahan naman namin siya ng ilang beses every time na umuwi lang kami, syempre, dito sa Pilipinas. So, doon kami nag-i-stay.
And nagtatagal lang naman kami dito. Maximum na naging bakasyon namin dito is 2 months. Kasi nga yung mga bata nag-aaral. So, na-realize naming mag-asawa na why not iparenta yung bahay? Para may income kami pag umuwi dito sa Pilipinas. So what I did mga Marashki, gumawa ko ng contract according dun sa ano-ano ba yung rules na gusto namin para dun sa aming property. So yon, nakahanap yung, bali ang representative namin mga Marashki is kapatid naman ni Mr. A. Kaya hindi kami masyadong nag-aalala na about sa titingin, sa mag-coordinate. Kasi taga Santa Rosa, Laguna lang din po yung aking hipag. And ang kagandahan nun mga Marashki, syempre nung wala pang nagre-renta dun sa aming property, we have to pay for the, syempre may basic na binabayaran sa kuryente, may basic na binabayaran sa, what do you call this? Sa water. Tapos meron pa kaming homeowners association fee. Tapos meron pa kaming sa nagla-landscape, which is medyo may problema nga yung aming yard, mga Marashki, di ba? Nakita nyo naman kanina yung itsura. So yon, nung nakahanap na kami ng renter, yan, ipina-assign na namin si contract, okay naman siya. And ang kagandahan ng mga Marashki is that sila na yung magbabayad syempre ng utility bills kasi sila na yung nakatira. Tapos yung nagre-rent po sa aming property is isang tao lang na foreigner. Siya na yung sa power, siya na yung everything ng kailangan niya sa bahay na utilities. Siya na yung nagbabayad including the homeowners association fee. So ganun yung style doon. Tapos, yun, yung expenses na yun na monthly, nawala siya sa side namin. So, malaking katipiran para sa amin mga Marashki, di ba? Kasi parang dati, parang around 5,000 every month. Yun. Para lang masustain yung bahay na yun. Na wala namang nakatira that time. So, yun nga, naisip namin yun. Ngayon na may nakatira, ang binabayaran lang namin doon mga Marashki is yung landscape, which is medyo may issue para sa akin, para sa amin ni Mr. A. But yeah, we are working on it right now and I hope na okay lang siya. Kailangan lang naman siya ng simpleng palinis kasi syempre nagkakaedad na rin yung bahay namin. Talagang kailangan naman ng maintenance, ganun. Noong mga nakalipas na stay namin doon mga Marashki, napansin ko kasi na kapag walang nakatira sa bahay, mas mabilis siyang naluluma. So, ngayon, mas okay na may nakatira kasi may nagme-maintain. I don't know lang kung ano yung tsura sa loob. Siyempre, hindi ko yan ma-access. But okay lang yun. Ganun talaga yung ganun talaga yung nagpaparenta. And, so yan, wala na sa amin yung mga bills na yun. Siya na yung nagbabayad. Plus, ang kagandahan mga Marashki kapag may contract is naka-post-dated check siya sa amin. Every year na i-renew niya yung contract niya, magbabayad siya agad sa amin on the spot ng 12 months. So, yun. And so far, wala pa akong naging problema sa payment niya every month. Okay naman mga Marashki. And yung sabi nga nung kapitbahay ko mga Marashki is mabait yung tao na yun kasi get along daw sa kanila. And she can tell na okay naman daw. And napakaswerte ko doon sa kapitbahay namin mga Marashki. Shout out sa iyo Mel kung nanonood ka man ngayon. Napakaswerte ko kasi nag-o-offer yun ng tulong sa amin mga Marashki kasi she knows how yung situation kapag binivisit mo lang yung property mo. Nag-stay na siya sa bahay nila. Good for her. Nagkaroon siya ng chance na mag-stay na doon. And yun. So nag-offer siya ng
help para do sa yard works nga namin. So yun Mel, na-appreciate ko yun. Salamat sa iyo. And to continue mga Mareshki, so yun, yung monthly rental income namin is malaking tulong sa aming financial mga Mareshki. So, kung yun yung kita doon, yun yung iaalat mo para may pera ka dito sa Pilipinas pag uwi, is a great idea para sa amin mga Mareshki. So yun mga Mareshki, sa mga may property dito sa Pilipinas na gustong maging rental din yung kailangan lang talaga minsan tayo kasi meron tayong ayokong iparenta kasi ganito mangyayari, ganito ganyan. But dito kasi sa atin, we all know naman na yung bahay kapag walang nakatira is mas mabilis siyang naluluma. Napansin ko yun mga Mareshki nung mga first few years na nag-i-stay kami doon sa bahay namin. Kasi nga that time, few years back, hindi pa kami ganun kadalas umuwi. So pag papasok ko doon sa bahay, parang alam mo yun, parang magapok na yung pader, ganyan. Tapos, ang daming insektong nakatira. So, every uuwi kami, nagpapaspray pa kami. Spray. Kasi ang dami talagang mga lamok-lamok, mga ipis-ipis, ganyan. Kasi nga walang nakatira. So, iba yung bahay. Para sa akin po, iba yung aura ng bahay kapag may nakatira. So, yun mga Mareshki. Sa mga Mareshki namin dyan na meron silang property dito sa Pilipinas na gusto nilang pagkakitaan, think about the idea mga Mareshki, kasi baka kailangan lang nating i-utilize ba kung anong meron tayo na pwede naman pagkakitaan habang wala tayo dito sa Pilipinas. Actually, to be honest mga Mareshki, yung bahay na yon, konting na lang, siguro mga 2 years, 2 to 3 years from the rental income is halos mabayaran na niya yung bahay na yun. And which is really really good mga Mareshki, really good investment, and at the same time is napakataas na ng value ng property na yun right now. Almost ma-triple na siya. So that's one of our great investment pagdating sa mga na ipundar namin dito sa Pilipinas. Isa yun sa masasabi ko na talagang kahit ibenta namin siya ngayon is malaki na yung kikitain namin aside dun sa rental income na nakukuha namin every month. So yun mga Mareshki, kung may property kayo na gusto nyong i-convert into rental, think about it mga Mareshki. But in the end, it's always sa sa decision natin. Sa sarili pa rin natin kung ano ba yung gusto natin do sa ating mga property. But then kami ni Mr. Ayon, na-share ko lang sa inyo kung paano yung ginagawa namin. But we still all have our own decision mga Mareshki pagdating sa ating mga property, di ba naman? So yun, sa akin lang naman is na-share ko kung paano yung way namin ni Mr. A, kung ano yung namin, style namin ba. So, yun lang po muna mga Mareshki for today's video, and thank you for watching. Bye!